Recently ay may incident kung saan ang isang random Pinoy ay sinabihan ng isang American content creator ng N-word. Bad Filipino. Dahil dyan, I took it upon myself na turuan kayong mga Pilipino kung paano maging anti-racist. Kumusta? I'm Jay Aruga at ang topic natin ngayon medyo sensitive tungkol ito sa race, kaya I'll take the utmost care in discussing the subject like I always do in every episode. Really? Watch until the end of this video dahil bukod sa kwento na babasahin ko tungkol sa black content creator na sinabihan ng N-word, ay may deeper issue tayo when it comes to race. We Pinoys are racist toward this particular race. Mahula nyo ba kung anong lahi iyon? Alright, let's start the episode by reading this news. Ray Parks reminds Pinoys to stop saying the N-word amid iShowSpeed's visit to the PH. Si iShowSpeed, hindi ito si Lightning McQueen. I am Speed. Basketball player Ray Parks reminded his fellow Filipinos to do better after someone dropped the N-word to American content creator Darren Jason Watkins Jr., aka iShowSpeed, while on a visit to the Philippines. iShowSpeed was seen insulted by the remark that he responded by cussing and asked, "What the F? What the F do you mean? What did I do to you?" The guy tried to apologize and the internet personality replied, "It's not cool. Peace out." Di ko alam kung racist yung pag-voice over ko. Hey, that's racist. Moving on, to all my fellow Filipinos saying the N-word to act cool, that is just so ignorant, disrespectful, and downright embarrassing. Do better. Words could speak life and words could speak death. Hashtag stop racism. Sabi ito ni Ray Parks. Truly disappointing. I would imagine ito yung mga tipong Pinoy na nasa kalye lang, na walang kamalay-malay, na ito ang bawal sabihin sa labas ng ating bansa. Sila yung tipong kapag puti naman ang nakita ay malawang sabihin la, "Hey Joe!" Pero okay lang yan, puti naman sila. Hindi man racist kung puti yung iniinsulto mo compared sa black, di ba? Because of this incident, nasabihan tayo ni Ray Parks to do better. And do better we shall. Thank you! Kuya Jeruga will teach everyone how not to be racist. One would think na dahil Pinoy tayo at hindi tayo white, ay exempted tayo sa pagiging racist. Wrong. Kung white dudes ang worst oppressors of all, tayong mga Asians ang second to the worst oppressors. White adjacent tayo. We're practically white. That's a 300 plus years na naimpluwensyahan tayo ng mga Kastila at Kano, kaya nasa dugo na natin ang pagiging racist. Dagdag mo pa ang dami ng ginugol natin para sa glutathione at likas papaya, kaya naging white supremacist na rin tayo. Or at least, feeling lang natin. Evidence dito ay ang pagpapangalan natin sa dalawang lalawigan natin ng Occidental at Oriental. We should be better sa pagpapangalan natin ng mga ito. Dapat ang tawag natin dito ay N-word Occidental at N-word Oriental. O kaya, person of color Occidental at person of color Oriental. Ay sorry, kakatanggap ko lang ng memo, hindi na rin politically correct sabihin ang salitang Oriental. Nagbigay ng panukala si Obama na hindi na ito acceptable. Kaya double whammy tayo sa N-word Oriental. We are truly a racist nation. And of course, kung mahilig kang umorder ng pasta ala yung palabok na may tintan ng pusit, you are a despicable individual. Sobrang racist nating mga Pinoy na ginagawa nating butt of jokes sina Whitney Tyson at Ben Tisoy. Ino-normalize din natin ang blackface sa mga pelikulang Gagay ni Jelly de Belen at Nog Nog ni Nino Mulak. Si Jimmy Santos din ay nag-blackface sa pelikulang Shoot That Ball ni Tito Vic and Joey. And of course, si Michael V nung in-impersonate niya si Corazon ng Marimar. At dahil dyan, bilang isang woke culture expert myself, ay tuturuan ko kayong mga Pilipino kung paano i-decolonize ang ating inherent whiteness. And what you're doing is you're stretching out of your whiteness. This is more for you and less for you. Kaya simulan natin ang lesson, how to be an anti-racist
Pinoy. Simulan muna natin sa isang pre-assessment test. Anong isasagot mo sa tanong na, are you racist? No? Oh, come on! Wrong. Obviously, kung sinabi mong hindi ako racist or I don't hate people for the color of their skin, ay racist ka. Alam mo ba kung bakit? Dahil yan exactly ang sasabihin ng isang racist kapag tinanong mo siya, are you racist? That's racist! Well, kapag yes naman ang sinagot mo, definitely racist ka dahil kinonfirm mo na. Next question. Do you judge a person not by the color of their skin, but by the content of their character? yes ba ang sagot mo? Obviously, racist ka. Ang isang anti-racist Filipino should always think about race ng taong nakakasalumuha niya. Definitely, ang white person is always an oppressor at ang black person is always the victim. And like I said, tayong mga Pinoy bilang Asian ay white adjacent tayo. Thank y'all for coming. White power! May mga magde-deny nito, pero wala silang magagawa. Asians ang race na may highest household income sa US. Dito dahil sa masipag ang mga Asians, dito dahil sa magaling ang mga Asians, bagkus ito ay dahil sa part tayo ng oppressor class. Be ashamed, Asians. Be very ashamed. Now alam na natin mga Pinoy ang sagot sa, am I racist? And yes, indeed, you are. Paano naman maging anti-racist? Una ay kailangan mong malaman ang konsepto ng microaggression. Malamang nadinig mo na ang word na ito sa company na pinagtatrabahuhan mo. Or not, baka ito ang first time mong madinig ang tungkol sa microaggression. One thing you should know about this is never, ever microaggress other people. Microaggressions are attacks on your personhood. Except, the attacker doesn't even know they're attacking you. Microaggressions are the worst thing that can happen to someone in all of human history. Kung ima-microaggress mo lang din ang isang tao, might as well talian mo siya ng dinamita at pasabugin mo. Pareho lang ang epekto nun. Niyurak mo ang kanyang pagkatao either way. Ano ang common examples ng microaggression? Listen to this. Halimbawa, may isang black man na lumapit sa iyo. Tapos all of a sudden, hinigpitan mo ang pagkapit sa bag mo. This is a form of microaggression. Another example. Halimbawa, may black man na papalapit sa iyo, tapos bigla kang tumawid ng kalsada. You guessed it, microaggression. Never mind kung talagang balak mong tumawid ng kabilang side of the road. Ang isa pang example ng microaggression is having a friend from a minority group. Halimbawa, may kaibigan kang person of color, black, that is a form of microaggression. Kasi, it's a form of tokenism. Parang sinasabi mo na, kinakaibigan lang kita para mag-feel good ako sa sarili ko. One more example of microaggression is not having a friend from a minority group. Ano ka? Masyado kang sosyal na ayaw mo makipagkaibigan sa black people? Alright, kung may natututunan ka sa channel na ito, now is the time to press that subscribe button right there. I-like nyo rin itong video na ito and hit that notification bell. Marami pa tayong i-release na educational videos like this. Question, ano sa tingin nyo? Racist ba tayong mga Pinoy? Please put your answers on the comment section down below. Please keep the discussion civil. A wise observer of this episode might realize na marami sa mga nabanggit ko sa first part ng video ay pawang sarcasm. What? No way! Although I agree na may mga terms na hindi natin dapat ginagamit, on some of these, kailangan natin i-educate ang sarili natin. Dapat ay hindi natin talaga ginagamit ang N-word. Ang katumbas nito sa atin ay Indio. And baka nga dapat I-word rin ang tawag sa salitang yan. Although may t-shirt line na gumagamit ng salitang ito, may banda din nga na kung tawagin ay Indio I. Alam niyo ba na ang salitang inchik ay offensive sa mga of Chinese descent? Mas tamang term sa kanila ang Chino. Pero totoo niyan ang tunay na meaning ng word na racism. Kalimutan niyo yung mga jokes na sinabi ko sa first part. Racism is to believe that a certain race is inferior to yours, or hating a person on the basis of his or her race. Merely using a word na pinagbabawal, kailangan mo maging mind reader para malaman ang tunay na intention ng taong nagsabi ng word na yon. Unless obvious na ginamit niya yon to offend you or maliitin ka. With all that said, alam niyo kung ano ang malaking problema natin when it comes to racism? Ang problema talaga nating Pinoy ay racist tayo sa sarili nating lahi. Kapag nakita tayo ng Pinoy sa ibang bansa, minsan ina-assume natin na manggagancho.
Wala tayong tiwala sa kalahi natin. Pinoy kasi kaya ganito. Or Pinoy kasi kaya ganyan. Lagi nating expression na, yan ang problema nating mga Pinoy. Minsan nakadinig ako ng Pinoy na nagkakwento sa isang foreigner. Sabi ng Pinoy, "Did you know that in the Philippines, the traffic lights are just suggestions?" Although joke lang yon, pero I don't find it cool na sinisiraan natin ang sarili natin sa mata ng mundo. Kapag sinasabing Filipino time, ang ibig sabihin ay late. May inferiority complex tayong mga Pinoy. Lagi nating sinasabi na, hindi ko kaya. Pilipino lamang ako eh. Gustong-gusto ko yung sinabi ng kaibigan kong HR guy na si Alexi Rieza. Sabi niya, alam mo Jay, lagyan mo lang ng kama yung phrase na, dahil Pinoy lamang ako. Magbabago na totally ang meaning nito. Magiging, dahil Pinoy, lamang ako. At hindi pagiging Pinoy supremacist ang sabihin niyan. Kailangan lang natin minsan baguhin ang pananaw tungkol sa sarili natin. Speaking of being Pinoy, alam niyo bang may certain form of colonization na nangyayari sa ating bansa? Ito ay ang ideological colonization ng West and I made a call to action about it nung Independence Day. You can find it right here.